namin sa plate. Yung kaya niyang katingin nito na 4x8, tapos yung kapal niya nasa 5mm ang kaya niya. 5mm to 4mm. Hanggang yung pinaka makapal nasa 4mm or 5mm. Pero yung ginagamit namin plate ngayon dito, standard ay 4mm lang. Na 4mm na plate na 4x8. Yung pinakamanipis naman hanggang 1.2 ang kaya niya ikat. Kasi kapag lumagpas ng 1.2, bumaba pa siya ng 1.2, hindi siya makakat. Nayuyupi lang siya. Guys, mag-cutting tayo. Ngayon guys, nakapag-cutting na tayo. Siya nga pala sa mga nagtatanong kung paano gamitin to, operate. I-on mo lang yung power source switch. Tapos pindutin ang pump start. Then na-under na yan. Ngayon para makat naman siya, ito yung apangan niya. Apakan mo siya ng pababa. Parang gas. Accelerator na gas. Apakan mo siya tapos then bababa yung blade niya. So guys, ito yung pag pinatay mo na rin, pagpapatayin mo, pag i-off mo, ganito lang, off mo yun, and then mag-off na. And guys, ito yung nakating natin na 7.5 by 64 inches.
Yun guys, magbe-bend naman tayo. Dito tayo sa benderan. Doon pala lumalabas yung mga pangkat. Pag kinakat mo, dito lalabas yung ikinat mo. Yan ang mga retasan namin. Ayun, yung gamit naman, kailangan i-adjust mo to. Depende sa kapal ng gamit mo. Halimbawa, gamit mo 3mm. Kailangan i-adjust mo siya ng 0.30. Kasi kapag hindi mo siya in-adjust, pwedeng masira yung blade ng pangkating. Ito naman guys yung aming benderan. Yan. Same lang ang operate nito. I-on mo lang dito. And then switch. Kulay green. Pindutin mo lang. And then okay na. Tapos ito naman yung kanyang bend. Yung halimbawa yung degree. Yung ba yung nasa 45 to 90, 30 to 90 to 75 kaya nyo. Ito yung pinaka-degree niya. Ito naman yung bender na blade. Ito yung down. Tapos ito yung down and up na. Ito din yung pindutin niya guys. Up, down. Ito naman dalawa to. Ito yung down. Bababa yung blade niya. Ito naman yung up. Sige, pindutin ko to, no? Down. And then, up. Guys, mag-bend na tayo. Mag-bend tayo ng gagamitin natin sa truck natin na fabricate na body. Tayo ng magandang pasko. Ito nga pala yung ginagawa kong fabricate na body niya. Pero meron na siyang body chassis. Chassis ng Dambax. Ito yung chassis ng Dambax. Ito siya. Ang gagawin na lang natin yung siding and then rail and surelas and flooring.
Ngayon guys, tapos na tayo mag-bend. Ito pala yung gagamitin natin sa truck. Ito yung frame ng body. And then ito naman yung sa likod ng frame ng body sa tailgate. Kasama din sa frame ng tailgate to. Kasama sa frame ng body. Ito naman yung surelas. Ito yung surelas ng ating gagawin na body. Na-bend ko na to nung nakaraan. So hindi ko siya na video. Papakita ko na lang sa inyo to. So, sukat nito, susukat ng chassis nung ginagawa natin na dump box. Yung chassis niya kasi, yung kapal ng chassis niya, ay lapad ng chassis niya ay 3.5. Pero yung gagamitin natin frame, ay 3. So, ginawa ko, 2 and 3/4 dito. And then, ito yung kakapit dito sa frame. Dito may lalagay yung frame. Dito naman yung chassis na 3.5. Yun guys, ito siya. Kaya pa-slide kasi mas malaki yung chassis nito. Dito ko siya i-welding. Tapos dito naman yung i-welding ko yung frame. Bali, 10 lahat yung bend natin na surelas. Ayan guys, ilalagay muna natin to. Lalagay muna natin doon sa ginagawa natin. Dump truck. Mini dam. Mini dam na Isuzu. Camel type. Ito yung chassis ng Damax. 3 and 3/4 siya. Dito ko i-welding yung puwitan ng sureras para mas matibay. Kasi kung 3 lang siya, pangit tignan. Na 2 medya lang siya rito. Tapos 2 medya din dito, paano siya tingnan. Yun guys, ilalagay muna natin yung mga sureras tsaka frame. So mag-i-spot muna tayo dito, muna tayong mag-weld. Spot lang muna. Okay, no.